Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga loads, no? Grabe mga news natin na naman. Grabe talaga mga news ngayong October mga idol, no? Medyo nagkakasiraan na mga lodi, nako. Hindi to maganda sa mga crypto exchange mga idol. Medyo nag-aaway-away na sila. Mga loads, no? Nagkakaroon na ng trash tukan. Ano nangyayari sa chart natin? So check natin. Meron akong position ngayon, mga lodi, nakalong ako. Pero kayo na naka-short ako. So, nag-profit tayo dyan. And then, nakalong tayo ngayon. Ang position ko dito banda. Kala ko nga, packet na eh. Oh, pag ganun, oh. Kaya lang, hindi pala nag-consolidate. So, medyo negative. Yan, wala pa namang negative 1. Pero, yan ang position natin ngayong araw na to mga lods, no? Grabe. So sana umangat na siya ngayon kasi kung titingnan natin ng 1 hour time frame mga lodi, medyo maganda-ganda yung chart eh. Mga lods eh, no? Para siyang anong tawag dito? Bull plug. Sa tingin ko lang Siyempre hindi naman ako magaling eh. So para siyang bull plug mga idol, no? Pero bearish bull plug pala to. Dapat ang bull plug pag ganito eh. Ayan eh, pag ganyan eh. Pero pag ganito siya, so may chance na bumaba. Nako, bear plug pala to. Hindi pala to bull plug. Ngayon ko lang napansin mga idol. So yan, check natin kung ano mangyayari sa trade ko ngayon. Sana medyo mag-profit tayo kahit konti lang mga idol. No, pero grabe, negative na ako eh. Check natin. Mahaba pa naman ang araw. Meron naman tayong stop loss mga lods, no? Check natin yan. And then, punta na tayo dito. Para akong si Eurowichi. I-check ko yan. So, punta tayo sa ating, wala pala akong crypto bubble. Mga idol, asan ang aking crypto bubble? So, crypto bubble natin, grabe. So, ito yung hours natin. Ang ating day, medyo green na, no? Nakaka-recover na. Lalo na ng mga nakaraang araw. So, ang hours natin, medyo correction. No? Balitaan natin ang news. Ito na, doon na tayo sa medyo malupit na news agad. Mga idol, no? Coinbase just joined the chat. Mark my words. For each action, there is a reaction. 20 to 100 billion USD liquidated in a single 15 minutes candle is not to be taken lightly. The arms of justice is long but slow. Mga lodi, no? So, ito ata si Victor Bunin, di ko alam kung sa Coinbase siya, no? Sabi dito kasi, we are aware of the exposed by CJ Tech on 14 October 2025 that contain allegation against Binance that are false and defamatory. These are also clearly designed to mislead the community and attack the integrity of Binance listing process. So, maraming galit sa Binance ngayon. Pero sinabi nila meron silang 400 something na i-compensate at i-airdrop mga idol. Pero yung 400 million na yun mga lodi, wala yun. Parang benching ko lang sa kanila yun mga lodi. Magkano yung kinita nila? Almost 20 billion. Diba? Tapos yung i-compensate nila ganito. Tapos may mga condition pa yan sila. Mga lodi, kailangan umabot sa 30% ng portfolio mo ang nag-drop, no? 30% pababa bago ka mag-qualify dun sa compensation. At $30 pataas ang kailangan natalo mo bago ka masama. Tama ba? Basta mga ganun eh. Meron pa silang mga kondisyon. So maraming nainis mga lodi, marami nang nagagalit sa Binance, no? At ito na nga mga lodi, asan na ba yun? Ito. Mga lods, so kita niyo yan. Binance records 21.75 billion in outflows over the past 7 days following last week crypto market crash. So, nag-aalisa na mga lodi sa Binance. Isipin nyo, 21.75 billion agad yung nawala sa Binance. Nag-withdrawhan na yung mga tao dahil wala nang tiwala sa kanila. Diba? Sipin nyo yan mga idol dahil sa ginawa nila. So syempre kapag nakikita naman, hindi naman tanga-tanga yung mga tao, hindi naman mga Pinoy yan. Mga Pinoy kasi tanga-tanga din minsan eh. Kasi bumoboto pa rin kahit alam ng korap. Ay, hindi. Sorry mga idol. Medyo nabigla lang ako doon
Sabi ko lang dito, hindi naman tanga-tanga yung mga tao para hindi malaman na minamanipulate. No? Pero kagabi, ang ganda ng sinabi ni Boss Robo kagabi. Mga lods, sino nanood kay Boss Robo? Hindi lang ako nagko-comment pero andun ako, pinapanood ko si Boss Robo. Ang ganda ng sinabi niya, mga idol, no? Kasi may nagtanong doon. Sabi niya, Boss Robo, ano sa tingin nyo yung nangyaring crash nung nakaraan? Manipulated ba siya o hindi? Sabi niyang ganun, no? So, sinagot ni Boss Robo. Ang ganda ng sagot ni Boss Robo, mga idol. Punta tayo sa Bitcoin. Ayan. Sa 1 year. Sa Max. Ayan, no? Kita niyo yan, no? Grabe, no? Yung Max, no? So, sabi ni Boss Robo, mga idol, sa tingin niya hindi yun manipulated. Kasi, titignan nyo naman, kasi ang sinasabi kasing manipulated minsan, kapag bagsak o maraming natalo. Pero kapag maraming nananalo, hindi naman sinasabing manipulated. Ano yun? Ang minamanipulate lang ba yung pababa? Yung pataas ba hindi minamanipulate? Di ba? Ang galing ni Boss Robo doon. So, oo nga naman. Kumbaga, yung flash crash na nangyari o yung crash na nangyari, yung dip, pwedeng sabihin na manipulated. Paano yung mga biglang pump na ganito? Yung mga sobrang taas ng pump na ganyan, hindi ba yan manipulated? Ano yun? Pagpabagsak, manipulated. Pagpataas, hindi manipulated. O, di ba? So, ang ganda ng sinabi ni Boss Robo. Ang dami ko talaga natututunan kay Boss Robo. Ang galing ni Boss Robo talaga eh. Di ba? So, ang ganda nun. Sabi ko, nga naman. Di ba? So, etong nangyari na crash yung nakaraan, sinisisi sa Binance. Nakatagpo sila ng sisisihin eh, mga idol eh. Yung mga nasaktan, yung mga natalo, nasunog, nakakita ng sisisihin. So, ang sinisisi ngayon yung Binance. So, laging inaaway ngayon sila sisi. Di ba? Sabi nga dito, the fakers have to be stopped. Sabi niya, you are dealing with a different kind of criminal. Don't judge CC by the way he looks. He is not a poor-eyed nerd. Him and his estate backing our criminal mastermind. Sabi, mga lord, sabi ni Vincent Van Gogh, galit na galit. Gusto manakit, mga idol. This crash was just an obvious one. This pump and dump has been happening for years. Alt seasons, bear, bull markets, fear, greed index, market cap, all are levers used to manipulate the market. They use bullshit market announcement and small sell-offs to avalanche the market. So, kunyari, mayroong mga maliliit na small, kumbaga, announcement, ganyan, talagang sinasamantala nila. At parang ang masisisi yung announcement na yon. Pero, ang talagang nangyari, sila yung nag-manipulate. Parang ganun, sinasabi ni Vincent Van Gogh, no? What really happened on the October 10, 2020, 91 billion liquidated in just 1 hour. So, mahaba kasi to yung CP Peso, may pinost siya na thread na pinaliwanag niya kung bakit Binance yung dapat sisihin sa nangyayaring ito, mga idol, no? So, grabe, kawawa naman yung Binance, no? Pero hindi natin alam eh. Laki ng kinita nila eh. Mga idol eh, di ba? So, kung sino yung kumita sa maraming nasunog, siya yung may kasalanan. Ganun daw, mga idol. So, hintayin na lang natin kung ano yung mangyayari. Grabe, no? Nagkakasisihan na, mga lods, no? Sabi dito, breaking, centralized exchanges are seeing record-breaking asset outflows today. Grabe, ang daming nagwi-withdrawhan na, mga lodi. Binance just took the biggest hit with over 21 billion in withdrawals. Are people losing trust in exchanges? So, hindi naman siguro, sa Binance lang. Hindi naman sa lahat. Sa Binance lang. Bitget, sa akin, goods na goods eh. Mga lodi, walang problema, di ba? So, mabilis pa rin. Kaka-withdraw ko lang kanina. P2P, ang bilis lang. Wala pang ilang segundo. Di ba? So, malupit yung pinagbentahan ko. Ang bilis niya mag-reply eh. So, ayun, di ba? So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, na ayaw na sa Binance, ha? Andyan yung link natin ng description sa baba, mga lodi. Bitget, mga lods, no? Sa cellphone, pwede rin yan. Gamitin nyo yung code natin, yung MRRF. So, para magkaroon kayo ng discounts and bonus kung gusto nyo. Yun lang, sa mga crypto exchange. Tapos, mga lodi, nako, eto. The US just seized 127,271 Bitcoin. More than most nation hold in gold. Trump's new EO means it could teot
theoretically head into the strategic Bitcoin reserve instead of auction? Did the US just level up to buy to top 5 Bitcoin whale status? Status, mga idol. So sa akin goods yan, mga lodi. Bitcoin, US government, etc. etc. Hindi na yan may iwasan, mga lodi, no? Lahat ng mga top, sa tingin ko yung mga top coins talagang hahawakan ng government yan, no? Ng US, mga lods, no? Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, XRP, yan. Sila yung mga nabanggit, no? Nahahawakan ng US, mga lodi. Kronos pa nga kasama eh. Pero ano pa ba yun? Basta marami. So huwag na tayo magtaka kung mag-hold yung mga US government ng mga crypto, mga lodi. Siyempre lalo na yung Bitcoin, mother coin yan, di ba? So ayan. Ngayon, sabi dito, dahil nga kumakalat na yung manipulation, mga lodi, o inside trading, nag-umpisa na yung Japan, mga lodi. Japan to ban cryptocurrency inside trading with new rules. Gagawa sila ng rules, mga lodi, para hindi na magamit o magkaroon ng pandurugas, no? Mga magkaroon ng mga kawatan, mga lodi, no, sa trading, mga idol, no? Simple solution to insider crypto trading, sabi dito ni Vincent ulit. Bring it all on chain. XRP Ledger DEX with KYC can swap out the likes of CoinSpot and Binance in a heartbeat, sabi niya. No more wash trade, no more manipulation. The inherent 3-second delay to write a new block makes it impossible for anyone to get ahead of the market. It will happen soon. Alam niyo si Vincent Bancode, mga lodi, yung background niyan matindi rin, mga lodi, no? Hindi ko alam, basta alam ko siya yung ayan, no, software engineer, founder of various AI startup, mga ganun. So magaling siya, mga lodi, no? Na alam ko na guest na to sa meron pa ba yung nabasa ko tungkol dito? Basta yung mga sinasabi niya legit sa tingin ko lang. Ayun na lang, mga lods, no? A generational shift is happening, sabi dito, mga lodi, no? Sa Uphold to, no? Decentralized exchange are the future. Self-custody is the future. I would argue that Bitcoin is arguably the best savings technology ever invented. It shares many of the same characteristics as gold. And I think we're about to witness this huge wealth transfer, mga idol, no? Mangyayari yan sa bull run between generations. So yun, mga lodi, no? Grabe, kasama kaya tayo doon, mga lodi, sa matatransferan ng wealth. Yung mga nagtsatsaga ngayon, no? So self-custody, mga lodi, napaka-importante niyan, no? Sabi ko nga, mas maganda na meron kayong cold wallet. Meron akong link dyan ng CryptoBilis. Legit link yun sa bilihan ng cold wallet. Yung mga nagtatanong kasi, saan ba ako pwede bumili? Saan ba ako pwede maganyan? Yung link natin dyan, mga idol, pinuntahan ko pa yan doon sa kanila. Sa mismong office nila para malaman na legit yun, no? So, kayong bahala kung ayaw nyo, kung gusto nyo sa Lazada, sa Shopee, kayo bahala. Pero yung link dyan, rekta sa kanila yan, mga lodi. Nagdi-deliver sila nationwide, no? Ayun. Eto na. Ripple expands global custody footprint into Africa through new collaboration with Absa Bank, mga lodi. Ripple, eto na nga, in-announce na nila. Today, we're excited to announce that Absa South Africa, one of Africa's leading financial institution, is now Ripple's first major custody partner in Africa. We're bringing institutional digital asset custody to South Africa, providing the secure and compliant infrastructure needed to meet rising institutional demand sa Africa. Mga lodi, waka-waka. Partnership na naman yan, mga lodi, no? Adoption na naman yan. So, napakadami na. Hindi pa kasi ito nag-ano eh. Alam mo tag doon, hindi pa nagpi-play. Ewan ko Pero once na lahat yan kumagat na sa Ripple, sa XRP, nako, yung flip the switch, mangyayari talaga yun. Sabi nga dito ni Peter Brand, as a student of classical charting principles and history, has there ever been a pure long-term chart? Grabe to, mga idol, no? O, sino nasilaw dyan? Mga gabi nanonood, tas sorry sa cellphone nanonood. Bigla kayo nasilaw, no? Naan nyo yung yung lights ng cellphone nyo,
So, parang mauulit lang mga Lodi, no? 2017, grabe yung 2017. 2021 kasi, meron na silang kaso niyan. 2018 kasi sila kinasuhan eh. Mga Lods eh, di ba? So, 2017, pumalo, and then kaso, and then nung nag-2021 bull run, hindi sila masyado nakaangat kasi nga may kaso sila sa SEC. So, ngayon, ang haba ng consolidation, nanalo na sila't lahat. Dito nag-umpisa yung pump nun, nanalo sila. Dito ba yun? Tama ba? Oh, so ngayon, tignan nyo naman yung itsura. Parang ganito din, oh, no? May drop na malupit, oh. Oh, may drop din na malupit, oh. Ito yung crash na nangyari. Oh, bababa ng konti and then lipad. Oh, so ito, crash, bababa siguro ng konti yan and then saka siya lilipad, mga Lodi, no? Hindi man siya sobrang identical, pero rhyming is the secret recipe. Di ba? Oh, ayan mga Lodi, ang tindi niyan. So, ito naman. Ito na, no? Ito na yung last ko kasi medyo, mga Lods, medyo alis ako ngayon. May pupuntahan lang ako saglit na importanteng bagay. At paglasing, sorry. Pagdating ko uwi, mamaya pag-uwi, medyo matutulog na ako. Everyone's crying on X. Nako, lahat naman talaga umiiyak eh, lalo na nung nag-crash. I got liquidated. My journey comes to an end. Blah, blah, blah. Sabi dito, di ba? Personally, I never been more excited about the market. My portfolio is doing great. Parehas kami, mga Lodi, no? Ngayon, mas excited nga ako eh. Dahil medyo nakapagbudeka tayo ng malubha eh. Di ba? That's what's happened when you actually know what's you're doing. What are you doing, di ba? All these clowns eventually fall. Grabe naman sa clowns, no? Natural selection always wins. So, ayan. Sa akin, mga idol, kung alam mo yung pinasok mo, sabi ko nga, kung magki-crypto ka, dapat umpisa pa lang. Saan ka ba? Pang long term ka ba? Pang short term ka ba? Magte-trade ka ba o mag-spot ka ba? Mag-futures pala, mag-futures trading ka ba o mag-spot trading ka ba? 'Di ba? For long term or for short term. Ganun lang mga idol, no? Ngayon, ako, alam niyo naman for long term tayo. Nag-umpisa tayo 2021. 'Di ba? So, bodega trading is kumbaga pinag-aaralan ko yung trading kahit papaano. Tututo naman, nananalo, natatalo, no? Pero ang pinaka-focus natin is yung spot trading. 'Di ba? Yung bodega natin. So, ngayon, nung bumagsak, syempre normal, bababa yung portfolio mo. 50% tata yung binagsak. Hindi naman. Mga 30 ganun. 30%. Di ba? Sipin mo, kung may 100,000 ako, naging pagtingin ko lang ng 15 minutes, naging 70,000 na lang. Grabe. So, magugulat ka. Di ba? Pero sa lahat ng coins na hawak mo, makikita mo lahat sila naka-sale. Kung inaral mo yon, kaya mo sila binili, hindi ka malulungkot kapag bumaba yung price nila, may excite ka pa kasi makakabili ka ng madami. 'Di ba? Tama, mali mga idol, no? So ayun yung aking news ngayong gabi na to, mga Lodi. Babawi na lang ako sa inyo bukas ng umaga para magbasa ng comment, ha, mga Lods, ha. Medyo na-invite kasi si Jeblo, mga Lods, no? So kita-kits tayo bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Sobrang salamat sa mga nakasupport sa atin ay nag-join sa ating subscription. Yon, kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't subscribe to me, I became that robot. So, peace.